Isa pa lang pero naiiyak na ako. So, nakakaiyak kasi 10 years na akong nakakasurvive sa relationship Hindi. namin. Yearly ko siya sinaselebrate talaga. Baka naman nakakaba naman to. Gusto mo sabay 5. Hi! Ako si Rachel at I'm Mar. Mar. I think 29 years na kami ngayong September 5. Yes, 29. 29 years. 29 years na po kaming nagmamahalan. Yan. Nagmamahalan. Char. My name is Jerome Armado. Hello, ako naman si Joanne Pagunasan, Armado. Bali, 5 taon, ilan taon na ba tayo sasal? 7 taon na kami 7 taon, married. Hello, ako po si Diana Barana. And I'm Abraham Barana. Kami po ay 10 taon ng mag-asawa at 18 years na kami in a relationship. Meron kaming 2 magagandang anak. Binless kami ni Lord. Ayun. So, nakakaiyak kasi 10 years na akong nakakasurvive sa relationship Hindi. namin. Yearly ko siya sinaselebrate talaga. Hindi. So ngayon, meron tayong question na inihanda sa atin. So, tatry natin sagutin isa-isa. Kapag hindi kaya, pwedeng hindi sagutin, di ba? Oo, pwede. Hindi? Okay, sige. Sasagutin talaga, required. Sino ang mas madalas may makalimutan bago umalis papuntang church? Ako. Ako. Bakit? Sasabihin ng asawa ko, ang tagal-tagal mo sa salamin naman. Maganda ka na eh, nagpapaganda ka pa. Oo, kaya nakakalimutan ko daw. Masyado daw akong concern sa looks ko. Yun. Kaya madalas akong may makalimutan. Yan. Nakalimutan niyang maganda siya. Oo, nakalimutan ko maganda ako. Masyado daw akong nag-aayos. Ano ba? Ano ba? Sinong pinakamalaking sandigan mo sa mga mahihirap na panahon ng paglilingkod sa Diyos? Teka muna. Ako muna. Wait lang. Malaking sandigan. Sino ang pinakamalaking sandigan ko sa paglilingkod ko sa Diyos? Unang-una, para sa akin, ang pinaka-sandigan ko ay si Lord. Kasi si Lord kasi yung may mga bagay tayo na may mga bagay ako na hindi ko kaya, na kaya ng Panginoon. Yes. Kaya ang ginagawa ko, nagsisik ako sa kanya ng help kasi yun nga, pag mga nanghihina ako sa mga panahon na nanghihina ako, sa kanya ako kumakapit. Then sa pangalawa, syempre sa pamilya ko. Kasi doon para sa pamilya ko, doon ako bumabangon. Bumabangon ako para sa pamilya ko. Nagsisikap ako para sa pamilya ko. So para sa akin, si Lord din syempre. Kasi wala namang iba tayong paghuhugutan ng lakas kundi sa Kanya lang, di ba? Pero kung sarili lang natin, di ba, parang wala. Ano man ang gawin natin, walang katagumpayan doon. Pero pag kay Lord, lahat yun may tagumpay kasi siya ang hari ng katagumpayan. Sino ang mas maagang gumising kapag may church ng linggo? Ako na rin sasagot muna. Eto. Bakit? Anong oras? Gising na to, 4 o'clock. Gusto niya talaga maaga kami sa church. Kaya kapag ka nagising na siya, dapat sumunod ka na. Kasi pag hindi ka pa sumunod, wow, Hindi, bakit? Ba't ako maagang gumising? excited. Hindi naman ako gumigising para sa tao eh. Kasi pwede kang banal sa church, pero alam ng Diyos, pagdating na sa Kanya, nakikita ka ni Lord, hindi ka excited sa Kanya. So gusto kong ipakita talaga sa Lord na excited ako kaya gumigising na ako ng maaga. Yeah. Sino ang tumutulong upang panatilihing nakasentro ang inyong pagsasama sa layunin ng Diyos kaysa sa pansariling ambisyon? Sino tumutulong sa aming dalawa? Parehas kami. Sabay Yes, kami. actually, pareho kami. Kasi umabot kami sa point na na kapag nag-i-stress kami, meron kami mga struggle, ang mindset kagad namin mag-pray. Yung kagad. Minsan umabot din kami sa point na pagising namin sa umaga, halimbawa ako personally, nakalimutan ko mag-pray, siya nakapag-pray siya, lalapitan ko siya.
Sabi ko sa kanya, stop muna tayo, pray lang tayo saglit. Tapos, kapag nagkakasabay kami minsan ng paggawa ng devotion, minsan na pinag-uusapan namin. Yung devotion ko, sinishare ko sa kanya. Yung devotion niya, sinishare niya sa akin. So doon kami minsan doon namin tinutulungan yung isa't isa. Para yung faith namin kay Lord, hindi nawawala, hindi nasasayang. Parang na-share ko na yun dati na, hatakan kami pataas. Kasi dapat, syempre, partner nga kayo eh. So, sinong tutulong sa inyo? Kayong dalawa talaga. Yung partner mo, hindi mo siya dapat i-down. Kapag down na siya, ilahin mo siya kahit ayaw niya. Ilahin mo siya sa pilitan. Sa tenga talaga ang hila. Puro ako Sino eh. ang mas madalas magpaalala na manalangin o magkaroon ng devotion bilang mag-asawa? Eto. Haharap na yan sa harap na yan sa computer. Magde-devotion na yan. At pag nakita kong nagde-devotion na yan, susunod na ako. And sa prayer, minsan may kanya-kanya kaming prayer eh. Pero nagpapaalalahanan kami na, mag-pray tayo. Tayong tatlo. Yan, bago kami matulog. Hindi. Do, Hindi, tsaka may alarm clock para talagang hindi ako sumablay. Gusto kong ipakita sa Diyos na talagang pinaplano namin yung dawn watch, kaya talaga yung morning prayer. At dahil sa morning prayer, nakakahiling kami sa Diyos ng pangangailangan namin at saka proteksyon sa buhay. Ang hirap naman ng tanong. Ano ang pinakamahirap na panahon na pinagdadaanan ninyo bilang mag-asawa sa inyong paglilingkod? At paano ninyo naranasan ang katapatan ng Diyos sa mga panahon na iyon? So, para sa akin, ang pinakamahirap talaga, lalo na sa panahon ngayon, is financial talaga. Kasi, syempre, bukod sa yung meron kaming problem sa anak namin na kailangan ng treatment, ganyan. At isa lang din sa amin kasi yung nagtatrabaho. So, doon pa lang, doon ko nakikita yung kabutihan ng Diyos. Kasi, kahit mag-isa lang yung nagtatrabaho sa amin, lahat ng kailangan namin nabibigay. Hindi dahil sa sarili namin kakayanan, kundi dahil sa pagpapala niya. Para din sa mga manonood nito, yung sinasabi niya kaganina na anak namin nagtitreatment, I wanna share this na yung anak ko kasi na-diagnose siya with ASD. Nagte-therapy siya every week. Then yun nga, doon namin nakikita talaga na nag-struggle talaga kami nagkakaroon talaga kami ng struggle financially. Siyempre sa tuition fee ng anak namin, and then lalo pinakamabigat talaga sa amin is yung therapy ng anak namin. Yun nga yung doon kami nagkakaroon ng struggle. Tapos paano namin nakikita yung kabutihan ng Panginoon sa amin? Kasi ganito, dati dalawa kami na nagtatrabaho. I am an IT by profession. Then, huminto ako kasi kailangan namin na may mag-aasikaso sa mga anak namin. Kasi hindi pwede na isa lang yung hindi pwede na parehas kami nagtatrabaho. Kasi walang mag-aasikaso ng mga anak namin. Sayang. So, ang ginawa namin, nag-isa sa amin, huminto para may mag-aasikaso sa anak namin. Kasi hindi lang naman therapy yung ginagawa ng anak namin, pati sa pag-aaral. Dalawa pa po yung nag-aaral sa amin. Dati, takot kaming dalawa, mawalan ng trabaho pareho. Kasi sabi namin, ang thinking namin, hindi namin kaya na kami lang. I mean, hindi kaya ng isa lang yung nagtatrabaho sa amin. Pero paano ba namin nakikita yung kabutihan ng Lord sa nangyayari sa amin ngayon, na isa lang yung nagtatrabaho? Ito yung napaka-imposible makahanap kami ng pera na pang-therapy sa anak ko. Hindi ko alam kung kung saan ng paraan, pero gumagawa yung Panginoon ng paraan para ma-provide yung pangangailangan na akala namin hindi kaya ng isa lang. Yes. Na akala namin hindi kaya ng isa, pero kaya pala basta kasama mo yung Panginoon. Yes. So, imagine, sa isang linggo, noon bali ngayon kasi, ang therapy ng anak ko, once a week na lang. Pero dati, 2 times a week yun, magkano yun? 1/8 every week.
Biruin mo yung one week, sa isang week, meron tayong 4 na week, so 7,000. Imagine mo 7,000, saan namin kukunin yun? Saan namin kukunin yung pera na yun? Pero napakabuti ni Lord. Yes. Lahat yun na-provide. Tuition fee ng anak ko, yung therapy ng anak ko, doon napakabuti niya sa paraan na yun. Tapos ayun pa, isa pa sa pinakamabuti na ginagawa niya habang naglilingkod kami. Yung anak namin patuloy na nagdi-develop. Yes. Ang laki ng development ng anak ko. Ang laki ng development na improvement na nakikita namin sa anak ko. Doon ako nagpapasalamat sa Diyos. Kasi alam ko yung struggle ng anak ko eh. Kasi ako yung kasama ng anak ko sa laban niya eh. Oo, yung asawa ko financially. Pero ako yung lumalaban sa kanya. Ayun, napakabuti niya kasi yung anak ko ang galing. Ang galing ng anak ko, yung development ng anak ko lumalago. Ang galing ng anak ko sa school. Binuhay mo, ASD siya pero nasa regular school pero nasa with honor siya. Yes. Doon napakabuti ng anak ng Panginoon sa amin. Yes. Ayun, umpisa pa lang pero naiiyak na ako. Ang galing mo dyan. Pero yun nga, ayun nga, napakabuti ni Lord. Hindi sa amin, kasama na kami dun eh, kasi kasama na kami dun sa pagpapala na binibigay niya kasi araw-araw namin dinadasal. Kasi nung una, natatakot kami, paano yung anak namin pag wala na kami. Kung di namin lalaanan ng oras, ng panahon, yung pera, yung anak namin, paano siya pag wala na kami? Ayun yung pinaka-worry namin, kaya kahit napakahirap, nilalaban namin kasi kasama namin si Lord eh. Ang galing ni Lord, sobrang galing ni Lord sa amin, sobra. Ayun, thank you. Mag-next question na kami. Sino ang laging nanghihikayat sa isa't isa na huwag sumuko kapag nagiging mahirap ang paglilingkod? Pares kami. Oo, kasi yun kasi yung turo eh. Kailangan kasi hindi hindi ko matandaan kung saan itong turo na kailangan suportahan mo yung partner mo. 'Di ba? Halimbawa, nagkaroon siya ng oras o araw na naka-schedule for cell group. Tapos ikaw naman meron kang gagawin halimbawa sa work o sa bahay. Ikaw yung mag-a-adjust. Hayaan mo lang muna siya na umatin muna sa cell group. Then after that, kung ikaw naman after niya magsi-cell group ka naman, siya naman ang susupport sa'yo. Bigayan. Tsaka ito kasi sabi dito huwag sumuko kapag nagiging mahirap ang paglilingkod. Kasi noon, ang mindset ko, since nauna ako maging Christian, siya muna. So parang ako naglaylo ako kay Lord. Wala nga ganun. So ako'y napalayo. Di ko alam, napalayo ako kay Lord. Siya, mas mataas na yung pangunawa niya. Medyo di kami nagkaintindihan. So Kaya yung naging mindset niya nung time na first Mindoro tayo, ang sabi niya kagad sa akin, after ng Mindoro, sasabayan kita sa faith. kasi Kaya naiiwan nagpatuloy ako siya nun sa mentoring. Paano ninyo pinangangalagaan ang inyong pagsasama upang hindi ito matabunan ng mga responsibilidad sa ministry? Ikaw, sagutin mo na. Okay, para hindi ka mahirapan, una, dapat matulog ka sa oras. At saka, don't wait for tomorrow what you can do for today. Gawin mo na kagad. Hindi yung gagawin mo lang dahil nasa church ka, dahil makikita ni pastor, mahalata ka na matatambakan ka. At, ayun, sabi nga ni Pablo, I discipline myself. Baka bandang huli, ako pa ang mapahiya o ikaw pa hindi tumanggap ng pagpapala. So, gawin mo kasi pagdating sa trabaho, pagdating sa pera, nagagawa mo eh. Kaya lang sa Diyos nababaliwala eh. Kasi alam natin, wala kasing pera eh. Wala kang nakikitang pera eh. Pero pagka sa trabaho, disiplinado ka. Ayun. Sino ang kadalasan na unang lumalapit para makipagbati pagkatapos ng pagkakaintindihan? To be honest,
Wala. Wala. Kasi, ganito yan sa amin. Kasi, sa relasyon kasi namin, pag merong, walang nauna, walang nahuli. Basta meron kayong hindi pagkakaunawaan. Pero, unang nagipagbati, hindi kami nagbabatian eh. Ano na lang siya, Pag kunyari, nautusan ka na, yun, bati na kayo. Ganun yun. pag utusan ko, kasi kunyari magkaaway kami, magtatanong siya, anong ulam? Yun na, bati na kami. Pag Ano ganun. ulam? Sige, magluto ka lang dyan. Ayun, okay na kami. Oo, Bati na kami. Pero yung, bati. Pero hindi, pag nagkakamali naman, nagsasorry naman kami sa isa't isa. Yes. Hindi naman pwedeng hindi. Pero yung una, wala eh. Wala Nung talaga. nung wala kami kay Lord, ganun. Pero nung nung na kay Lord na kami, bago kami mag-pray, kasi sabay-sabay kami nagpe-pray sa gabi. Oo. Magsasalita muna kung sinong unang, di ba? May problema. Uy, kaya nangyari to, ganyan, pasensya na. Laging ganun, bago kami mag-pray. So, laging natatapos talaga yun bago kami matulog. Sino ang mas matagal maghanda tuwing linggo? Ako. Sabi niya maaga siyang gumising, 'di ba? Kasi excited siya for the Lord. Pero ako kasi minsan pagka hindi yung sagad sa oras, ayoko pang tumayo. Pero ako talaga yung matagal maghanda. Bakit? Babae. Ang babae kasi ang daming inaasikaso. Magdadamit ka, magme-makeup ka, kasi ayaw mo naman magmukhang parang walang buhay. Pero of course, Maraming Sa pag- nakikinig. sa Baka ma-justify nila yan. of course, sa paglilingkod sa Diyos, dapat we are always excited. Hindi yung dahil yung gusto mong actually gusto kong maging maganda pagka magsisimba ka. Pero syempre, dapat maaga ka kasi ang kakaharapin mo, ang imimit mo si Lord. So dapat excited tayong lahat. Maaga tayong gumising, mabilis kang kumilos para wag kang malate. Ayun, maagang gumising. Maagang gumising. Go, basa. Ayan, wait lang. Ano ang isang sakripisyong ginawa ninyo bilang mag-asawa alang-alang sa pagtawag ng Diyos sa inyong buhay? Sinakripisyo. Ako ba muna? Sige. Di naman siya masasabing sacrifice kasi nga pag para kay Lord, hindi naman ganun kahirap. Pero maraming taong nilayo na si Lord sa amin. So, parang naiisip namin, pangit na ba kaming kasama? Or hindi na ba kami ganun kasayang kasama? Kasi syempre wala na kaming bisyo, tatanggalin mo yun kay Lord. So hindi na ba kami ganun kasayang kasama? Kaya hindi na namin sila nasasamahan o ayaw na nilang sumama sa amin. Pero naisip-isip ko ngayon, hindi, may inaalis lang talaga si Lord. Kasi baka hindi nakakatulong sa paglilingkod mo. No? O baka kasi nagiging salbahe ka. So yun, hindi ko masabing sakripisyo siya, pero yun, marami mga taong nawala sa buhay namin. Kasi sa akin kasi natutunan ko before na actually narinig ko na to before pa ako maglingkod kay Lord, bago pa ako maging Christian. Siguro way back nung mga mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Sabi na noon na merong nawawala na tao sa'yo, tinatanggal si Lord kasi meron siyang naririnig na hindi natin naririnig. Meron siyang nakikita Conversation. na hindi natin nakikita. Meron siyang Kaya conversation merong na purpose hindi naririnig. Diba? Merong purpose kung bakit nawawala. Hindi naman natin sinasabi na literal na masasama sila. Diba? Pero meron kasi, katulad nga ng sinabi ni Mrs. na baka kasi makasagabal doon sa way ng paglilingkod mo kay Lord para magpatuloy. Actually, totoo yung sinasabi niya na minsan umabot na sa punto na nagtatanong na kami. Ako personally, nagtatanong ako minsan, bakit hindi na ako nayayaya? Diba, sa mga lakad, kaibigan, mga kapatid, kasi sila medyo namumuhay pa dun sa mundong ginagalawan nila eh. Pero kami kasi iba na. Pero syempre, dun sa part na since Christian na tayo, tinitingnan natin ano yung purpose, bakit yun nangyari. Hindi kasi siya pwedeng Siguro kung dati nangyari yun, ang mindset namin, masama kami. Diba? Porque hindi kami sagana sa buhay, hindi namin sila kaya sabayan, ganito na lang iwan kami. Pero hindi. Meron at merong purpose na ipapakita sa si Lord kung bakit nangyari yun. Sino ang tumutulong magdala ng kapayapaan kapag naapektuhan ng stress
o mga pagsubok sa inyong pagsasama? Para sa akin, ang nagdadala na nagpapaalala siya sa akin, pinapaalala niya sa akin. Kasi ako talaga, sa aming mag-asawa, ako talaga yung pinakakapitan ng stress. Ako talaga yung sa akin, parang, ako yung madalas nakapitan ng stress sa amin. Stress, di ba, gawa ng kaaway yun. Ako palagi kinakapitan ng kaaway. Kasi ako yung mahina. Pero ang pinakasandigan ko pag ako naghihina, ay asawa ko. Huwag kang iiyak. Nasabi ko sa'yo. Wala siya. Siya yung nagdadala sa akin pag stress ako. Kasi, sa sitwasyon ko kasi, hindi ako sanay na, di ba nga sinabi ko nung una, na bumubuhay sa amin pera. Bumubuhay sa akin pera. Breadwinner ako sa pamilya namin. Hindi ako, sanay ako sa pamilya ko na ako nagbibigay. Hindi ako sanay na ako yung binibigyan. Ang dami kong pumapasok sa isipan ko pag nai-stress ako. Pag nakakalimot ako, lagi pinapasok sa akin na lumarating sa isip ko na sinasabi na wala akong kwenta, na ang baba mo, wala ka na bibigay. Pero asawa ko wala sinasabing ganun. Pero asawa ko nag-a-up sa akin. Pag ganyang pag nakakaramdam ako ng panghihina, siya nag-up sa akin. Lagi niya sinasabi sa akin na hindi ka walang kwenta. Hindi ka walang kwenta kasi kung wala kang kwenta, ano ba yung sinasabi ko lagi? Yun nga, kung wala kang kwenta, Anak mo, walang mag-aasikaso sa anak mo. hindi ganyan ang Hindi ganyan yung anak mo hindi dahil sa'yo. kundi dahil sa'yo. Kaya palagi niya ako ini-encourage para hindi ko lang maramdaman yung hirap na nararamdaman ko. Kasi sobrang struggle talaga ako pagdating sa lagi nga akong ini-encourage nila, pastor din, na huwag kong isipin yun kasi mas lalo lang akong nilulubog, ganyan. Pero siya yung nagpapaalala sa akin. Tsaka yung mga tao sa paligid namin, kila pastor, tapos yung mga leaders namin, actually pag sila din yung tumutulong sa amin pag meron kami mga problema na hindi na namin kayang lutasin. Then, yun, pag may problema talaga kami, dasal lang kasi wala namang problema na hindi masusolusyonan nang hindi mo kasama si Lord. Yes. Tsaka grabe talaga, grabe yung binigay ni Lord sa amin. Grabe yung pagkilos ni Lord sa buhay namin. Yun lang. Ikaw. Ayun, no, so para sa akin, no, dahil sa ganitong sitwasyon na medyo mahina pa siya, no, ang talagang kinakapitan ko walang iba si Lord. Kasi bago kami nakarating dito sa church, talagang si Lord talaga yung una kong, kumbaga, siya yung unang pumalabit sa akin na tawag nito. Kasi dati kasi talagang warrior din ako eh. Kumbaga, tulad kung siya financial sa akin din, kumbaga, may mga utang, mga bayarin, talagang kinukumpit ko agad yan. Kakasahod ko lang, wala pa yung susunod na sahod, kinukumpit ko na yung mga babayarin ko, ganyan. Kumbaga, ang dami kong inaaral ng mga online, para lang may pangdagdag. Pero dati nun is may trabaho pa kami noon, parehas. Kumbaga, naghahanap lang ako ng ibang gustong aralin, ganyan. Hanggat sa nakita ko sa social media, about kay God, ganyan. Sabi ko, ang dami ko nang inaaral, pero parang wala akong tututunan. Parang hindi ako kontento. Bakit kaya hindi na lang yung Bible, kako? So doon ako nag-start. Siya yung kumbaga sa gawain na yun, siya yung nagpalalim sa akin. Doon ako natutong magdasal, makinig ng mga sa iba't ibang pastor yan. Wala pa kasi akong pinupunta ang church noon. So kaya ngayon na nandito kami sa church, mas matibay na ako kumpara sa kanya. Kasi nga, mas una ako nakakilala. Pero hindi ibig sabihin nun is hindi ko na rin siya kinakapitan kapag ka nanghihina. Kasi may mga times talaga na kung kahinaan ko is kalakasan niya. So may mga times na kapag kunwari, hindi ko na. Kasi ako yung tipo ng taong hindi nag-o-open. Actually, yun yung medyo problema namin nung nakaraan. Pero nung yun nga, naliwanagan na ako na hindi porket
ikaw yung may kakayahan o kapasidad na gawin yung isang bagay, so hindi mo na i-open sa kanya. Kailangan mo pa rin i-open sa kanya yung mga bagay na nahihirapan ka para at least tutulungan ka niya. Kasi kaya nga kayo mag-asawa. Hindi lang porket kaya mo to is ikaw lang. Kailangan yung magtulungan. Mahirap man o madali yung sitwasyon. Kasi mag-asawa kayo. Hindi na to tungkol sa sarili mo, hindi na tungkol sa sarili mong kakayanan, kundi tungkol na sa buong pamilya mo. Kumbaga, pag may asawa ka na, bitbit mo anak mo, bitbit mo yung partner mo, bitbit mo yung buong sambahayan mo. So, kapag ka may problema, aside kay God, sa kanya din. So, sa kanila ako kumakapit kasi nandun yung kalakasan talaga. Sino ang mas naging inspirasyon ng isa't isa para magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Sa amin dalawa yun. Sinong inspirasyon namin? Pares kami. Siya, ako inspirasyon ko actually, siya. pareho din naman kami. Kasi patotoo ko sa buhay ko siya, sa Diyos, kasi binago siya ng Panginoon. Doon ko napatunayan na walang imposible sa Lord. Hindi ko naman sinabing pinakamasama ka, pero kahit ang pinakamasamang tao, kaya talagang baguhin ng Lord. Kasi lasenggo to eh. Dayok-dok sa alak talaga to. Problema ko yan. Pero ngayon, kahit ayaw na niyang akala nga nila, sabi, sa religion nyo ba, bawal ang alak? Pero sabi ko, hindi po, sariling decision ngayon. Yun ang ko kay Lord, patotoo po. Same din sa akin. Siya din naman yung naging inspirasyon ko. Bakit? Kasi nga, di ba, kung matatandaan nyo na nagkaroon tayo ng mentoring, ang sabi niya, hindi niya ako tinitigilan. Dati pa, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. Nilelay-hand na niya ako habang natutulog ako. Kasi talagang, gusto niya kasi talagang mabago ko kasi yung past kasi na talaga na Abraham, hindi nyo rin kasi talaga gugustuhin eh. Kasi ma-pride and maigo ako dati. Tapos mabisyo. Though hindi ako yung literal na nagda-drugs, pero pagdating kasi sa alak, hindi mo kasi ko talaga mapapahinto hanggat hindi ako gumagapang. So, doon, sa part na yon, so sinasabi ko sa sarili ko na pinagtiyagaan niya ako. Diba? Sa pamamagitan ng prayer every night na hindi ko alam na ginagawa pala niya sa akin. Ewan ko lang kung may kasamang sakal, pero maganda layhan. Ano ang maipapayo ninyo sa mga mag-asawang nais bumuo ng isang tahanang tunay na nagpaparangal kay Kristo? So ako, para sa akin, dapat na talaga na upon marriage, sa pagpasok pa lang sa marriage, dapat talaga na may Kristo name. Na dapat talaga kumilalagad kay Lord. Kasi mula sa Kanya, siya yung mag-guide sa atin. Kasi kahit naman nasabihin nating may payo na marinig sa ibang tao sa paligid natin, iba pa rin kapag ka nasa sitwasyon ka na eh. At ang masaklap pa nun, kapag ka wala kang idea kung paano mo sisimulan, kung ano yung gagawin mo anong solusyon yung gagawin mo sa problema, wala kang idea, kumbaga magbabase ka lang sa kung anong sitwasyon na meron eh. Pero kung nakakarinig ka na ng Word of God, alam mo na sa simula pa lang na kapag ka may ganito, ang una mong takbuhan talaga is si Lord. Na kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung wisdom and knowledge na dapat dapat mong hingiin sa Kanya para mapagtagumpayan kung ano man yung mga problema pagdadaanan, maganda man ito or pangit, na dapat talaga si Lord yung maging foundation ng pamilya. Kasi wala naman talagang ibang masihigit pa kundi siya lang. Ayun, ikaw. Ayun, ako sa akin mapapayo ko based lang to sa experience din namin. Based to sa experience namin. Na mas maganda talaga na bumuo kayo ng pamilya kasama si Lord. Bakit? Kasi pag kayo bumuo ng pamilya na hindi nyo kasama si Lord, ang daming struggle, ang daming problema, na marami kayong problema na may encounter, marami kayong problema na hindi mo kaya ng sarili mo lang. Kasi kailangan kasama si Lord. Nangyari sa amin yan nung dati. Kasi nagsama kami ng asawa ko, di naman kami ganun ka-religious talaga eh. Iba yung buhay namin noong nakakilala kami versus dun sa buhay nung hindi pa kami nakakakilala. Kasi nung hindi pa kami nakakakilala, puro kami away. Magulo. Puro kami away, ang iniisip namin palagi pera. Puro pera lang kami. Lalo na ako, pag wala akong pera, mainit ulo ko. Lagi ganun yung nangyayari sa amin nung hindi pa kami nakakakilala kay Lord.
lahat ng ano nang nangyayari sa buhay namin puro away, puro pera. Tapos hindi na nga kami nagpapansinan din. Hindi na rin kami nagpapansinan. Magpapansinan na lang kami, bayaran ng ganito, bayaran ng ganyan. Pero nung nakakilala kami kay Lord, iba yung center mo talaga yung Panginoon sa buhay nyo. Kasi naayos yung pamilya mo eh. Yes. Naayos yung pamilya mo, naayos yung pagsasama nyo, naayos pati yung mga anak nyo. Yung direksyon ng anak nyo, yung direksyon ng buhay nyo. Yun, hindi na kami nag-aaway. Hindi na kami nag-aaway sa pera kasi hindi, bahala na, parang inaano na namin, bahala na yung pera lumapit sa amin, hindi na kami lalapit sa pera. Pero yun, ganyan na nangyayari, yung pera talaga yung lumalapit na sa amin, hindi na kami lumalapit kay sa pera. Ganun kabuti si Lord sa amin. Sino ang mas madalas magpaalala sa pamilya na unahin ng Diyos kahit gaano pa kayo kaabala? Kaabala. Parehas kami. Oo, pareho pa rin eh. Actually, yung mga tao nyo parang pareho sa amin eh. Parehas lang kami. Lalo na sa mga anak namin. Sabay kami. Pagka sinasabihan namin sila, kailangan kasi una si Lord. Ganun sa kanila. Tapos pagka sa mga barkada nila, lumalaki na kasi sila. So kailangan talaga makakay namin sila. Tapos kailangan maging example kaming mag-asawa. Walang bida-bida. Talagang same kami. Sabay, parehas kami sa mga anak namin, sa pamilya namin. So yun, tama naman. Pareho din kami. Kasi kapag halimbawa, may isa sa amin na nakalimot mag-devotion, isa sa amin mag-a-advise. Kapag gabi, tulad nga ng share ko before, every night, magpa-popcorn praying kami, prayer. Diba? Magpe-pray yung bunso ko, yung panganay namin, siya, tapos ako. Diba? Isa-isa kami nagpe-pray. Tapos, hindi namin hinahayaan na umabsent kami hanggat kaya. Every Sunday, tsaka cell group talaga. Kasi yung pag-attend talaga namin ng Sunday, hindi ko naman siya ginawang committed para lang i-please yung mga tao. Parang na siya natutunan ko na devoted na ako na gawin yun. Kasi bakit? Malaki kasi yung pagbabago. Malaki yung pagbabago na nagpapatuloy ka kay Lord. Diba? Sa prayer, sa pagbabasa ng Bible, tapos yung maging active ka sa lahat ng gawain, especially yung Sunday Cell Celebration, na nakakapakinig ka ng mga katuruan mismo, galing mismo sa Father of Faith natin, si Pastor. Kaya maganda na yun, kaming dalawa talaga. Actually, lahat talaga, sa aming dalawa yung question. Tulungan talaga kaming dalawa. Hindi talaga namin hinahayaan. Last advice mo, or remarks mo para sa mga couple na gusto makilala? Okay, kung gusto niyo makilala ang Panginoon, di ba madalas niyo marinig yung popular saying, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Yung salitang believe it in Him, meron doon nakasulat kasi, hindi lang basta maniwala ka. Ang sabi sa, in the book of Rome, chapter 13, Romans 13, verse 10-13, patuloy, now if you call on the Lord, you will be saved. Pero paano ka mananampalataya kung walang nangangaral sa'yo? Paano ka magkakaroon ng mga ngaral kung walang nagsugo sa'yo, wala kang naririnig? Sa akin ang ginawa ko, nagkaroon ako ng mentor, nagkaroon ako ng trainer, nagkaroon ako ng pastor, nagkaroon ako ng coach para yun ang magpapaliwanag sa akin, yun ang magdidisiplina sa akin, yun ang magpapaalala sa akin, at saka yun ang nagbabantay sa akin nang sa ganon, hindi ko madaya ang aking pananampalataya. So, kasama na rin doon yung paano kami didisiplinahin sa pagiging mag-asawa. Kaya lang maraming tao, ayaw nila na merong nagbabantay sa kanila, ayaw nila na may nagme-mentor, kaya ganun-ganon ang buhay nila. And sa akin naman, para sa mga couples, ganito, kaya tinawag na couple kasi teamwork. May teamwork kayo dapat. Hindi pwedeng maiwan ang isa, lalo na sa pag-share ng word. So, dapat pareho kayong sabay Hindi yung, kailangan maging balance. Hindi pwedeng andyan siya, ikaw nasa baba. So, teamwork kayo sa pag-share ng word of God para makahikayat. Hindi pwedeng may mahuli, hindi pwedeng may mauna. Bakit kung may mahuli? Kasi kung may mahuling isa, mahuli yung lalaki, mahuli yung babae,
hindi niya maunawaan kung bakit naglilingkod ka, bakit matagal ka sa course. church, bakit nagsiselgroup ka, hindi niya maunawaan yun. Kaya kailangan pareho ng partner, sabay yan na umaattend ng mga gawain, umaattend ng mga Bible study, tsaka ng mga prayer para hindi na magtanong yung partner mo. Yung partner, kung ano mga Hindi na pinagkakaabalahan. magtaka. Yes, of course. So yun, sa mga couples, no, unahin natin si Lord. Put God first sa center ng pagsasama nyo para may guidance kayo. Kasi minsan, hindi maiwasan yung may hindi pagkakaintindihan. Pero pagka andyan si Lord, may founded ka by His Word, madaling magkaunawaan. So minsan kahit na hindi ka maghingi ng sorry, actually sinong gustong maghingi ng sorry? Siya ba o ako kung sinong may kasalanan? Actually pag nakarinig ka na ng salita ng word kumbaga nahihipo ka na okay na naman kayo. Kahit di kayo mag-sorry sa isa't isa, marinig mo lang yung word ng Lord. Grabe, nawawala na. Ganun ang nangyayari sa amin. Ang mapapayo ko sa mga susunod na generation no, na mag-aasawa. Siyempre, kailangan kasama si Lord. Hindi lang kasama si Lord, kundi dapat sentro ng pagsasama nyo si Lord, sentro ng pamilya nyo si Lord, at saka i-honor nyo yung isa't isa. Mahalaga yun, wag mawawala yung respeto nyo sa isa't isa. Ngayon, ikaw. Sa akin, may share ko para sa mga couples na try nyo lang pong gawin kung ano yung ginagawa namin para makita nyo kung ano yung gagawin ni Lord sa buhay nyo. Kasi meron kasi mga tao na, actually, may mga tao naman na naniniwala kay Lord. Di ba? Magpapasalamat pa nga yun pag nakaka-receive ng blessing yung mga yan. Hihingi ng tulong yan kapag nagkaroon ng problema. Kaya lang, naalala ko lang yung sinabi ni Pastor Rudy sa mentoring natin. Di ba? Sabi niya, hindi niya pinapakilala yung sarili niya bilang born again tsaka Christian. Ang pakilala niya sa sarili niya, follower. Hindi nagsing sa akin nun. Hanggang pag-uwi ko, nagsing siya, nagtanong ako, sabi ko, ano ba yung pinagkaiba ng being follower tsaka being Christian? So, naisip-isip ko, tinulungan ako ng Holy Spirit para makita yun, malaman yung pinagkaiba. Ang Christian kasi kailangan, para maging Christian ka, kailangan mo lang naman maniwala kay Lord Tanggapin siya na siya yung Panginoon, Diyos na nagligtas sa atin. Sigurado Christian ka. Kaya lang, ang tanong doon, are you a follower? Kapag sinabi kasing follower, kailangan kasi talaga sumunod tayo. Diba? Kailangan mo talagang i-deny ang sarili mo, lift up your own cross, diba? Tapos susundin mo talaga kung ano yung mga nakasulat sa Bible. Diba? So, sa akin, may papayo ko dun sa mga couples na makakapakinig, makakapanood nito. I inviting you and encourage you, kami, na maging part po ng service namin. Kasi kami, personally, malaki po yung nagawa sa amin. Malaki yung pagbabago sa amin. Hindi lang personally sa amin, pero sa family din naman po namin. Hanggang sa aming mga anak, nakikita namin yung paglago nila sa pananampalataya, sa paglilingkod kay Lord. Kasi, burin mo sa bahay, minsan maririnig mo yung bunso namin kumakanta. So, Diba? pag may sakit siya, automatic Yun, alam niya. Mag-pray kagad. Hindi gamot ang hinihingi niya prayer. Prayer kagad. Alam niya kagad yun, yung bunso namin si Noah. Tapos si Sam naman, di ba, ngayon, recently, natututo na siya mag-invite ng classmate niya. Ultimo yung mother niya, nung classmate niya, niyayaya na rin. So, nakikita namin yung pagbabago na hindi lang sa aming parents, hanggang sa mga anak namin. Kaya, yun, try nyo lang po na magawa at maging part din po ng service ng ganito na ginagawa po namin para makita nyo rin po kung paano kikilos yung Diyos sa buhay niyo. Ayun po, thank you. And habol lang po. Wala na pala. Sige. Kylie? Salamat talaga sa tanong para sa amin napunta yung mahirap. Okay, thank you. Thank you, Lord.